Welcome back mga kalahi. Pag-usapan naman natin kung saan ba nakukuha yung gameness at yung fighting style ng isang manok na binibreed natin mga kalahi. Sino nga ba ang nagbibigay ng gameness o fighting style, kung yung broodstag ba, broodcock ba, o yung ating broodhen o yung pullet natin ginagamit? Sa breeding mga kalahi, kailangan na alam natin yung genetic pattern. Kailangan natin alam natin yung genotype at saka phenotype mga kalahi. So, kapag genotype, ibig sabihin kapag genotype, ito ay nanggagaling sa pullet or sa broodhen. Kapag naman phenotype, ito ay yung naipapasa ng ating mga broodstag o broodcock sa kanya nagiging anak mga kalahi. Based na rin sa experience ko sa breeding, na ilang taon lang, karamihan din sasabi nila na ang gameness at karakteristik at ating fighting style ng ating mga lagmanok ay nakakuha sa pullet or kaya sa broodhen. So ibig sabihin, it is genotype. So kapag genotype mga kalahi, tandaan natin yung gameness, intelligence o yung talino ng ating mga lagmanok, yung fighting style, kung paano siya lumaro, kung angat ba siya o ground fighter, and then syempre yung attitude ng ating manok ay genotype mga kalahi. So doon nakakuha yung mga kalahi sa broodhen or sa ating mga pullet na ginagamit. Hindi siya talaga directly bibigay ng ating mga alagang inahin o ng ating mga broodhen sa kanilang mga nagiging anak mga kalahi. Kaya meron tayo tinatawag din na na selection. Kumbaga, kung ano yung alam natin na fighting style ng ating mga gagamitin, kailangan makita natin yun sa kanilang magiging anak mga kalahi. So dapat talaga aware tayo kung ano yung klase ng manok na ibibreed natin. Kaya meron tayo tinatawag na selection, tapos lahat ng breeder meron silang gustong klaseng fighting style, merong gustong characteristic ng manok na binibreed nila. So dapat yun yung makita mo dun sa ibibreed mong manok mga kalahi. So kaya naman, kung magbreed tayo mga kalahi, hindi agad siya directly sa isang breed, o kapag nag-pair tayo ng ating mga materyales, hindi agad natin siya makikita sa isang tandang. Kasi mga kalahi, naghahati ang genetics ng ating mga alagang manok. Hindi siya totally ibigay lahat yun sa isang magiging anak na lalaki. So hindi ko na mga kalahi. Hahanapin pa natin yun kung saan natin makikita yung karakteristik ng ating mga materials natin gagamitin. Minsan kasi mga kalahi napupunta yun sa mga babae. So mangyari, yung babae na naging anak nun, ibabalik pa natin dun sa ating mismong original na broodcock o kaya broodstag mga kalahi. Phenotype naman mga kalahi, dun nakuha yung kulay, tapos yung kulay ng paa, yung mata, kung mapula ba o siya yellow-orange o red-orange, and then yung palong mga kalahi. Nakukuha yun sa ating mga broodcock or broodstag. So yung mga kalahi, ganun lang, dun lang natin malaman kung saan ba nanggagaling yung karakteristik ng ating mga alagang manok na gagamitin para sa mga examination. Hindi siya talaga directly nabibigay ng ating mga materials sa isang breed pa lang. Dapat mga kalahi, alam natin kung ano yung ating gagamitin materials. Minsan, meron tayong sweater. Ang sweater mga kalahi, kalimitan talaga, kadalasan, ano siya? Maangat siya, vertical siya. So, sobrang lakas sa taas mga kalahi. So, ngayon, kung gusto mo na ganong fighting style, kumuha ka ng isang broodhen o isang pullet na sweater. So, ngayon, kung gusto mong mas palakasin pa yung kanyang fighting style sa taas, kumuha din tayo ulit ng sweater naman sa ibang linyada o sa ibang breeder. Tapos siya yung ating ipag-cross mga kalahi. Dapat meron kang nakaset na plano o klase ng manok na palabasin. So, dapat yun yung mabubuo mga kalahi. So ganon, kapag pinag-cross mo siya, nagkaroon siya ng mga anak mga kalahi, sa lahat ng mga magiging anak nun, pipiliin mo pa doon lahat. Nagsiselect ka pa. Kailangan sa selection, kumpleto lahat yung katawan, body conformation, bone structure, yung tindig, yung station, at syempre yung fighting style dapat nandun. Kaya naman, respect sa mga kapwa ko breeder at doon sa mga breeder na gumagawa talaga ng mga linyada na talagang napakalalakas, napakagaling at talagang nagdudumi na sa loob ng pit. So mga kalahi, kung yung presyo man nila ay medyo mataas o malaki, respeto natin yun kasi hindi ganun kadaling mag-breed mga kalahi. Hindi sa isang breed lang makukuha mo agad yung klase ng manok na gusto mo. Tumatagal na ng 3 years, 4 years, 5 years, isa pa nga 6 hanggang 10 years bago mabuo mo yung linyada na ginagawa mga kalahi. Mga kalahi, kung meron kang natutunan dito sa ating topic about sa gameness, characteristic or fighting style, kung saan ba ito nakukuha,
Don't forget to like, share, and follow or subscribe dito sa ating channel. Yun lang. Thank you for watching.